at Toledo City Treasurer nga wa pasudla. Ambot og unsang pagkaunsaa nga mas kusgan pa man ang mayor diha nga si Joy Perales sa Bureau of Local Government Finance. Di ba ni under niya? Oy, naunsa man taon ng mayor niya. Ambot lang, atong pangutan-on ni unsang rason o doon na ba ni written order ang mayor nga di sa pasudlon o niya iyaha ba ni bata-bata ang mga taga BLG? Atong pangutan-on si Mr. John Rivera. Sir John, good morning. Magandang umaga po. Good morning, sir. Good morning sa lahat ng tagapakinig ng inyong programa. Good morning. Sir, si Oka po ito, ang kausap mo ngayong umaga. Gusto lang Good morning, sir Oka. Good morning po. Gusto lang po namin linawin yung mga nangyari kahapon dahil hindi kayo pinapasok, nakapadlock yung City Treasurer's Office ng Toledo, din kung saan kayo po ang appointed na City Treasurer. Bakit po, sir? Ano po bang mga circumstansya na nangyari dahil hindi kayo pinapasok ng mayor as order, verbal order by the mayor daw? Sige, sir. Nakaintindi po ako ng Bisaya. Okay lang kung okay. Na hindi lang po ako makapagsalita ng fluent ng Bisaya. Aha. Anyway, ang nangyari po is last 2024, na-detail ako sa BLGF Regional Office. And then January 2024 to January 2025. And then January 2025 to January 2026, na-extend ang aking details sa the same office, sa Regional BLGF. So, during that detail, nag-appeal ako sa civil service regarding that order. Nanalo ako sa civil service. So, pinababalik ako sa posisyon. Last October, yung desisyon. And then, nag-motion for reconsideration sila. Again, na-deny ulit. Binigay in favor ulit sa to implement the October decision. So, during that time, wala naman nangyaring kasi nag-motion to, meron pa ata silang final na motion, which is wala naman ako na-receive. Naghintay lang ako. By January 10, nag-expire ang aking detail, ang last detail ko. So, nakatanggap ako ng order ng January 6 from the regional director and the instruction of the executive director ng BLGF for the turnover of accountability sa Treasurer's Office sa Toledo para bumalik ako. Unfortunately, noong January 12, nung nagpunta kami sa Toledo City, nag-object si Mayor sa turnover. Sir, yung mayor na ngayon, si Perales? Si Mayor Perales nag-object sa turnover. So, January 13, bumalik kami ni Regional Director sa Treasurer's Office para turnover. Again, nag-object siya, pero hindi siya hinarap. So, hindi hinarap si Regional Director. Ang mga lawyers lang daw ang humarap sa kanya. So, January 13, on that same day, nag-issue ako ng letter addressed to Secretary of Finance that I am assuming the position, again, of the Secretary in compliance to the order. Kinapi-furnish ko sila, Mayor Joy, lahat ng office, mga bangko, pati ang HR. Nabigyan ko lahat ng copy ng aking order, ng aking letter. So, with that, sinabi ko rin sa letter ko na hindi pa rin ako pipirma ng mga financial transactions dahil wala pa yung turnover. Unang-una, for my security, hindi ko alam ang financial position ng City Treasurer's Office at ng LGU. Kaya hindi ako pwede pumirma except for administrative matters. So, yun ang nangyari, January 13. So, kasama sa aking letter na temporarily doon ako mag-office sa BLGF. Kasi iniiwasan ko naman yung magkagulo dahil nag-object si Mayor. So, etong January 27, naka-receive ako ng another endorsement from the Executive Director together with the transmittal letter ni Regional Director informing me and to quote that the regional director is instructed to advise Mr. Rivera that he has no authority to hold office as city treasurer at the DLGF. The CSC decision ordered his return to his station.
Rivera cannot stay at BLGF since his detail order has expired and that he is ordered by the CSC-LCR to return to his post in Toledo City. So, with that, ang nangyari, January 27 ko na-receive, January 28, nagpa-receive ako ng mga letters for me to assume the office physically, mag-report sa office. So, nag-report ako dyan sa office ng January 28, but during my report in the Kahapon. afternoon, The other January day. 28 muna, the other day, January 28, nung nag-report ako, there were 3 lawyers who faced me. Sinasabi nila na wala akong order. I do not know their basis, but sabi ko sa kanila, if your interpretation is that I have no order, my interpretation is different. I have to report here, sabi ko. So, to avoid friction, umalis naman ako. But binilin ko na po, sinabi ko na magre-report ako araw-araw. So the following day, yesterday, ang nangyari, magre-report na naman ako, bawal na pala akong pumasok sa opisina ko. Sir, clarification lang po. Sino po bang may kapangyarihan sa inyong mga city at municipal treasurers? Ang mayor po ba or ang BLGF under the Department of Finance? Okay. Ang appointment ng mga city treasurers and municipal treasurers sa buong Pilipinas is signed and approved and appointed by the Secretary of Finance. So, we are under the DOF. Pero Okay. bakit po sir, mayroong appointee yung pangalang, ano ba yung makapobre, mayroon siyang appointed acting treasurer or caretaker treasurer ng Toledo. Bakit po ba? Siya po, in-acknowledge po ba ng mga taga-BLGF yung appointee niya? Hindi ko alam kung anong naging basis ni Mayor sa appointee niya ng caretaker. Number one, I doubt na in-acknowledge ng BLGF yan dahil wala rin naman siyang authority pumirma. Hindi naman pwede ilalagay ng mga taga central office ang sitwasyon sa alanganin kung sakasakali. Caretaker is only applicable if there is a vacancy. So, since na nag-assume ako, walang vacancy. So, defying the order of the BLGF, Mr. Rivera, sir, that is tantamount to anong kayang posibleng kasong harapin ni Perales? And with that, I am leaving it sa aking legal, sa mga legal team ko, kung ano ang kanilang maging recommendation or suggestion ng mga dapat gawin. I see. Now, sir, ngayon, unsay mahitabo sa kanabang mga transaction sa bangko. Gi-acknowledge na sa BLGF nga ikaw gyud in fact doon na order, nakadawat na ba ang mayor aning maong order, kopya sa maong order para ikaw giibutang diha, and at the same time unsay mahitabo sa mga transactions linking City, Toledo City sa mga depository banks ninyo? January 13, nagpa-receive na ako ng mga copies ko sa mga bangko. Then January 28, nagpa-receive ako sa HR at saka kay City Mayor ng acting as a physical assumption. Attach yung mga endorsement and transmittal letter nila Regional Director. So with this, sa ngayon, yung sa transaction, walang napirma, walang mapipirmahan na financial transaction sa Treasurer's Office. If there will be, medyo may accountability. Pero as far as I know, walang financial transaction na nangyari. Kaya nga na-hold nga yung Sweldo. Nasasaktan din ako dahil na-hold yung sweldo ng mga tao, hindi makasweldo. January 15, hindi nakasweldo. Ngayon, kakatapusan na. Meron pa daw na hindi nakasweldo since December. Nako. So, pati bono siguro walang naibigay si Perales sa mga empleyado. Hindi ko lang alam yung tungkol sa bonus noong December. Pero ang nakakatakot kasi dyan, Sir Oka, yung mga recurring transaction, yung mga government transaction nung katulad ng mga BIR, GSIS, BIBIG, Yung mga remittance. Yung mga remittances, may mga penalties yan. And
na-experience ko rin kung sino nagbayad nung time ng rift between Mayor Osmeña and the Vice Chapa during their time na may rift, na walang nagka-penalty ang city. So, ibig sabihin, ngayon, sir, may penalty na naman sa nangyaring pagpadlak ng opisina mo. Yan. Meron yan. Meron, definitely, may mga penalty. So, sir, Yung accountable dyan, hindi ko alam kung sino. wala bang update ang BLGF region sa nangyari kahapon na kailangan i-compel yung mayor na tanggapin ka at i-open yung opisina mo? Ngayon, naghihintay lang ako ng kanilang directive sa BLGF at sa DOF kung ano ang maging kanilang aksyon. Susunod lang ako sa guidance nila. Regardless, Nag-consult ako kahapon sa sa civil service at sa DILG after ako hindi papasukin. sir, Mr. Rivera, regardless kung pasudlo ng opisina, ikaw na gyud ang tresurero, posible ba nga magpadunag yung kay plano nga inyong filean og kaso si Mayor Perales regarding aning mga problema? Pinagpag-iisipan ko ng maigi yung sitwasyon na yan, Sir Oka. Kasi hindi naman ako para makipag-away, pero it is being considered. So, ang BLGF, by posibleng base sa mga president natin, sa mga nangyaring kagaya nito, wala bang posibleng may mga posible bang ihabla yung mayor niyo dyan sa considering this, may penalties, may mga transactions na hold na. I cannot answer in behalf of them, Sir Oka, dahil sila lang ang makakasagot niyan anong dapat nilang gawin. Basta ang sa aking posisyon ngayon, ang aking sitwasyon is susunod lang ako kung ano yung natatanggap kong mga directives and orders. Kahapon po sa video mo, sir, nakita namin walang written order ang mayor na ipadlak at hindi po kayo papasukin. But sa tanong mo sa yung taong parang gwardya yon, sinabi mo na wala namang order pero nakapadlak. Tinanong mo pa yung pangalan, anong pangalan ng mayor? Sabi ng sumagot, Joey Perales. So that is enough evidence, Mr. Rivera, na pwede mong ihabla yung mayor kasi that is parang yung mga tao, paano yon? Wala ba silang reklamo na hanggang ngayon wala pa kaming bonus, wala pa kaming sahod, walang remittance? May mga nagme-message po sa akin na nakikiusap ng tulong. Wala naman po akong magagawa dahil unang-una, pinigilan niya yung turnover ko ng January 12. So, supposedly, January 12, okay sana yan, mapaprocess na lahat. Kahit yung sweldo ng A15, malalabas yun hindi ko po alam ang wisdom ng mayor kung ano ang kanyang basis sa pagharang. Bakit ayaw ng mayor sa'yo, sir? Siguro po yan na nagsimula yan kasi nung 2023 nung nag-file ako ng cases sa mga members ng BAC at mga Bids and Awards Committee. Dito to Bids and Awards Committee ng mga na may na-indict. Yung nag-file ako ng kasi may irregularities pinapapirmahan sa akin ng time na yun So, nag-file ako ng cases kasi nalagay ako sa alanganin noon na hindi ko pinirmahan because of the irregularities. Ngayon, ang nangyari, nagkaroon ako ng demand letter sa supplier na threatening me to file an appropriate action. So, ang ginawa ko, I issued a letter to the BAC para mag-explain na kung dapat bang bayaran. Ang sinagot nila sa akin is they cannot answer my inquiry because they were instructed by the mayor not to answer. So, wala akong choice. Kung hindi to secure myself, ako ang nag-file ng kaso. Pero hindi mo pinirmahan, sir, yung dokumentong pinapirmahan sa inyo? Hindi ko pinirmahan. Ako na lang ang nag-file ng kaso sa kanila. Kasi wala akong support. Ako malalagay sa alanganin. Pagka pinirmahan ko, sasabit ako. Marami ba yun? Maraming dokumentong mga ganyan, Mr. Rivera, sir, na parang pinapirma ka kahit may mga irregularities. Ano ba yung mga sinasabing irregularities, sir? Yung corruption ba or overpricing at yung mga SOP ng ganyan? Yung na-file ko is documentary.
documentary, mga vouchers, no? Hindi ko, mga 12 or 13 cases ata yun, yung na-file ko. May na-file ako, may na-indict sa decision ng ombudsman, kakahiring lang namin noong January 27, nung pinatawag ako, may 2 tao na na-indict sa RTC, sa Regular Trial Court. Kasi na-suspend na ng ombudsman for 1 year, pagkatapos umakyat sa RTC. Nasabpina rin ako January 23 ata, 24. Nung nag-attend ako ng hearing January 27. Likewise, may mga final sila sa akin ng mga cases, 6 na cases, criminal and administrative, which is na-dismiss na lahat sa Office of the Ombudsman. Kasi may reklamo sila sa civil service against Nemo, sa ombudsman. Lahat ba yun, Mr. Rivera, ay na-dismiss? Kung sa civil service, wala akong na-receive na complaint sa akin civil service, except meron silang mga motion. Yeah. Motion, wala akong complaint sa civil service. Sa ombudsman, na-dismiss lahat yung cases ko, as far as I know, wala nang pending sa ombudsman. Sa administrative, nag-file ang legal officer ng administrative case sa akin pertaining sa isang kaso na pinile nila sa ombudsman, which is related sa kaso. Na-dismiss ng ombudsman because of forum shopping. I see. Dubli-dubli din now. Sir, kaning karin nahitabo, tungod kay wa ni mo pirmahin, isang ko sa kiniha ay, sir, diaghan ba ni, doon na ba'y mga, nganong naingon ani man, doon na ba kay nakitaan nga mga posibleng binuang nila para pagpangwarta on their own interest, personal, sa mga transaction sa Toledo nga dili ka mo uyon or wag yung ka mo pirma because delikado ang treasurer o maapil? During my time, may mga hindi ako pinipirmahan na tingin kong Delikado? hindi dapat delikado. So karon sir, pananglitan, murag dako kang babag sa ilahang sa administrasyon ni Perales kung ikaw ang mahimong treasurer because ang maligayang araw nila parang matatapos na eh. Kaya ganon sir? Hindi ko alam kung anong tumatapos sa mga usipan. Matatapos. Doon na naman ako intention sa akin lang naman, basta itama yung mga dokumento. Kung darating sa opisina ko may makita kong mali, babalik ko lang naman para itama nila. So yung mga balikan natin yung mga indicted na mga officials diyan na nasa may kaso na ngayon, sila pa ba rin hanggang ngayon ang mga sakop ng Bids and Awards Committee o may bagong set of officers na naman yung mga officials ng BAC? Sa aking pagkakaalam, may ilan na nandiyan pa din. Pero may ilan na wala na. So may favored, sir, during your time lang, hindi ngayong, hindi ka naman tinanggap nila, during your time lang, may favored mga suppliers si Perales at may mga contractors na favored pa rin siya na dumaan sa opisina nyo kasi kayo ang magbabayad ng cheque. I cannot say favored, pero meron mga Pabalik-balik? Mga pabalik-balik, mga repeater suppliers. Same contract, same supply, at hindi mo ba na, ano yung, sir? May mga ganon. May mga ganon na repeaters. Kaya nga ayaw ka tanggapin eh. Kaya ayaw namin sa'yo. Kasi mabulabog kami din. Binulabog mo yata. So, sir, anong gagawin mo ngayon? Naka-standby ka lang? Saan ka magre-report? Considering lang, wala ka namang papasukang opisina, nakapadlock yun para sa'yo. Yun nga po, kaya kahapon, pag nung hindi ako tinanggap sa opisina, nung refuse ako to enter, nagpunta ka agad ako sa DILG tsaka sa civil service to consult on my situation. Kasi number one, ang aking concern, sino ang pipirma ng DTI ko? Sino baka may sabihin ko pagpasok? Kaya nag-inquire ako sa kanila kahapon. So there were advice na maganda sa legal service, sa civil service at sa DLG naman. So, ibig sabihin ngayon, naka-standby ka lang, tapos hinintay mo pa ang advice ng BLGF, yung update sa kanilang order sa'yo kung anong gagawin mo, pati na yung Department of Finance, yung head office nyo, siguro? Yes, sir. Yes, sir. Yun po ang ano. Since I already assumed, and likewise, paalam ko lang na
kasi hinihingi nila yung aking consent na ma-extend ang aking detail. Naka-specific na sa aking letter na dated January 27 kay Secretary of Finance na hindi ako nagbibigay ng consent and I am physically assuming Still. ng position. Unfortunately lang, hinarang lang talaga ako. Sir, to my understanding, Mr. Rivera, sir, binulabog mo kasi yung mga nila, magandang gawain para sa kanila. Kaya nga ayaw nila sa'yo eh. Ay, wala akong intention kung meron man akong nabulabog. Tumusunod lang ako sa aking mga directive at order. Anyway, sir, hintayin namin ang mga updates nitong mga balita dyan sa Toledo. Ganda yun, yung mga tao dyan, pas mo. Gutom na yung mga empleyado ng Toledo City Government. Wala namang sahod. So, Hindi ko naman sadya yun. Sa akin, gusto ko lang rin silang sa akin, protektahan ko lang yung sarili ko na sa legal na paraan. Kung at magagawa ko para sa mga tao sana, may bigay lang naman yan. I see. Kakaawa rin. Yung mga bangko, yung depository banks ng na Toledo City Government, I understand, hindi lang isa yun, hindi dalawa. Sinong ina-acknowledge sa perma? Ay sa'yo, ang kay makapobre ba, yung caretaker, hanggang ngayon, o kaya sa inyo, kailangan sa'yo kaya may BLGF ka, order Since binigyan ko sila ng copy ng aking assumption kay Secretary of Finance, so I think wala silang i-honor kundi yung sa akin. Nako, walang sahod. Paita. Anyway, sir, update lang ha. Sir, kung if ever na yung mga mag-monitor man sa imuhang mga updates siya, pinagi sa among Facebook page o sa imuhang social media post among tanawon. So, sir, salamat Ito po, kayo. sir. Maraming salamat po sa pagtawag, Sir Oka. Salamat, sir.